8 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas! Good morning, Eastern Visayas! Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag! Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Visayas! Mayong buntag Luzon, Visayas ug Mindanao. Ingon man sa tanan nato nga mga suking tigpaminaw na maabot nini nga nga Sibya, maparadyo man or sa ato nga Facebook Live. Mga higala adlaw karon nga Miyerkules. Good morning! Ikatulo nga adlaw nining buwan sa Hunyo tuig 2026. And welcome sa lain na usab nga edisyon nining ato nga programa. Nga maghatod diha kaninyo og mga mahinungdanong impormasyon, mga labas nga balita. No nga nahikay sa kinatibukan nga Riyon 8. Ang programang Good Morning Eastern Visayas. Hatod kaninyo mga kaigsunan sa iniusang puwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sogod, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Borongan, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Calbayog, Philippine Information Agency, ug ang DYDC-FM diha sa Visayas State University sa Dakbayan sa Baybay. Mga igalagikan diri sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sogod sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras. Ingon man sa tong kauban sa Master Control Engineer Nuki Parado. Kini ang inyong alagad sa kahanginan na Alzon Malot. Maguban-uban kita nining atong usa ka oras nga tulumanon kutob alas 9 sa buntag. Mga higala atong makauban karon alang sa DYDC-FM Micaela Gongora, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan at Idayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog Sir Jean Navilon, samtang alang sa PIA, partikular sa Northern Samar, Ma'am Eileen Diaz. Sa dili pa nato pangayoon ang pasiyo na nga impormasyon sa ato nga mga kaubanan mga kaigsunan. Ato sang ipadangat diha kaninyo ang pipila ka mga impormasyon gikan sa ato nga probinsya sa Southern Leyte. Sa kasamtangan nagpakita gyud sa iyang kahayag si Haring Adlaw no maanindot nga panahon nga Miyerkules ang ato nga gisugat mga kaigsunan. Apan dili gihapon ka kumpiyansaan. In fact kagahapon adlaw nagsugod ang ato nga adlaw nga Martes no nga grabe ang init sa panahon. Apan kalit lamang nga nibundak ang kusog-kusog no nga pag-uwan. Sanglit ato nga pahinomdom sa ato nga mga higala taliwala niining pausob-usob no nga klase sa ato nga panahon dili malimot sa pagdala sa inyong tagsa-tagsa ka mga proteksyon aron ato nga masiguro nga aduna kitay andam nga panangga kung kalitman nga mubundak ang uwan and even sa grabe nga kainit sa panahon. Samtang ato usab nga pasabot no gikan sa Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco gipasabot niini nga karong adlaw. In fact nagasugod na mga higala alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon makasinati og power interruption ang ato nga mga konsumidores no diha sa may portion sa Triana padulong na sa San Bernardo ug ingon man sa San Agustin sa isla sa Limasawa. Rason matud pa adunay paghimuon nga conversion sa secondary ngadto sa single phase line diha sa barangay Triana sa Limasawa. Samtang ugma gihapon adlaw mga kaigsunan Huwebes no alas 8 gihapon sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon portion gihapon sa Triana diha sa Limasawa especially ang duol sa seaport matud pa sa Soleco ang makasinati og power interruption sa susama nga rason. Ingon man sa adlaw nga Biyernes no mao gihapon nga mga lugar mga kaigsunan and susama gihapon nga oras alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon partikular gihapon nga maapektuhan ang mga konsumidores no diha sa Triana padulong sa San Bernardo o ingon man sa San Agustin sa Limasawa. Sanglit ato nga pahinomdom sa mga konsumidores mamahimo nga i-take note no ang naasoy nga mga schedule aron dili gyud matingala kung kalit nga mawala ang ato nga supply sa kuryente. Alright, sa oras nga alas 8:05 na sa buntag.
Pwede na kita maglangan mga kaigsunan ato na nga paminawon ang atong mga kaubanan para sa ilang nga mga pasiuna nga impormasyon. Unahon nato mga kaigsunan, biyahe kita padulong Borongan para maghatod sa iyang mga pasiuna nga impormasyon. Maayong buntag kanimo at idayan Kamplon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, at idayan, good morning. Yes, good morning Kuya Aljun. Mo pa nga aga gihapon ito natin mga kaupod yan nga tak na Sir Jean, Ma'am Micaela and Ma'am Eileen. Ngan sugod man ito mga kaupod nga dahatag sa tagsang istasyon. Good morning. Siyempre hangaran ton bugos nga person DYES, Summon Station Manager at Ruth Bunda, Chief Tech Sir Joy Policarpio, Manadmin Sir Buboy nga nanako na partner, Didia Master Control, Engineers Mark and Alquin. Sugad man na ating mga news contributors. Good morning, Ate Pen Pumida, Ate Sok, Aberian dati day Silalos sa Belazar. Ayan, hulagwar ito na panahon dito in particular city of Borongan to 29 degrees Celsius ito na air temperature but feels like 34 degrees. Maupaiton kasira ka ni Mr. Sun, yan ang takna pero may ada at tsansa, mga 30 to 40% nga tsansahin pag-uran na pag-abot hiton noontime. 12 p.m. nga dapa hiton afternoon. Ngan pagdaga power supply sangkay, ayun na dayon adton ang GCP power interruption kanina hadton around in between 6 to 7 in the morning. Pero kuan la mga 5 to 10 minutes la. Ngan sugad man yan paghihapon hiton kulup for normalization naman. Around 5 to 6 in the afternoon. Ito na ang GCP nagbuhat yan transmission line maintenance nga correction of defects at diin na to na bugos nga probinsya Eastern Samar at tanan nga mga substations Borongan at Taft kinapundan nga Balanghiga amuin na-interrupt na sabi nga oras. Ganuturhon ta nala para buwas sa June 4, 6 to 6 a.m. nga ka 6 p.m. Mawawarayan gihapon supply na kuryente, particular doon Taft Substation and areas from Sulat to Hipapad. Dara kay ito ng GCP, magbubuhat yan transmission line maintenance gihapon yan correction of defects. Sugad man itong Borongan kinapundan yan Balanghiga substations and ma-i-interrupt gihapon. More or less 30 minutes between 6 to 7 in the morning for isolation and another 30 minutes between 5 to 6 p.m. for normalization. And pagtaga tubig, may panunsyo ito ng Borongan Water District. So far, so good. Ito na awas ito natin ng gripo, particular yan ang atak na. Yan, notisya publiko ay papahibarongan nga tanan nga konsumidoran Borongan Water District nga subay hito naging papatuman nga disconnection policy. Nabisan ano nga account nga may ada usa ka bulan nga waray bayad in mapuputulan na hiton supply at kuryente. Ay hiton na tubig. Mapuputulan hiton supply hiton tubig. So ini nga patakaran magtitika nga pag-implementar hini nga bulan Hunyo tuig 2026. So aton anay hini disconnection na policy aton 2 months or more. Pero yan na mas pinahalipot pa 1 month na la anong waray bayad. Mapuputulan na ito na supply ito na tubig. So gintatagan ito na BWD. Dakong importansya hiton kooperasyon saglit ginaaghatan nga tanan nga magbayad hatak na para maalikyan ito na bisan ano pang pagkaantala ito na serbisyo. Nga na iba pa sangkay yan nga adlaw magbubuhatin na bloodletting activity at bungtuhit Dolores. June 3, dito naman Dolores Municipal Gymnasium. Salitad doon mga qualified mag-donate hindugo. Pasyada na lang nga dahito na sabing venue. Ngan sugad man na buwas nga adlaw June 4. Tinikangan gihapon hito na alas 8 aga nga da ka alauna. Dito naman Kinapundan Municipal Plaza.
And so donate blood sangkay at mga qualified. Mag-aagi pa man ito na screening ko na po pwede ka makag-donate. And syempre ito na do's and don'ts. Maaram naman na kita ito. At doon pa pwede mag-donate 18 to 65 years old with at least 50 kilograms. Ito na timbang. And must be in good health. So 8 to 1 p.m. dito habong to ito na kinapundan particular hiton ira Municipal Plaza. Pasyada na kamo siring pangadi free iton snacks, may da pa lunch, may da gihapon groceries ngan health check-ups. And so pasyada na sangkay. Nga na peace and order situation generally peaceful nga dihiton City of Borongan, bugos nga probinsya hiton Eastern Samar. Nga nahaoras 12 minutos na nagalabay alas 8. Adi naman na doon mga laray uluhan na hikayhan DYSTM. Sobra ka 14,000 nga para pangisda ha Eastern Samar. Nagakarawat ayuda hay larumhan PAFFP. Orogyas 2026 gindumara hapag salin urughan Orogyasan Kaapuyan ibabaw nun o Eastern Samar. Nga ni Espirituan Pintakasi Buhay na Buhay Division Brigada Eskwela Kick-Off 2026 sa Borongan City. Malang puson nga gindumara sa Suribao Elementary School. Iniugat doon detalye niyan pagbalik phase 2 ha atong taramdan. Good morning Eastern Visayas. Back to you Kuya Aljun. Morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ate Dayan para sa mga pasiuna nga impormasyon and sa makausap good morning ta sa kinatibukang pwersa diha sa DYES Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan. Dinipunto mga higala maghatod usab sa iyang pasiuna nga impormasyon live gikan diha sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Calbayog maupay nga aga Sir Jean Navilon. Good morning, Eastern Visayas. Yes Sir Jean, good morning. Yes, good morning. Maadyong buntag kanimo. Kauban na Aljon, ang pinakabatang male employee ng Presidential Broadcast Service. Good morning sa bugos nga pwersa sa PBS Sugod Southern Leyte sa pagpanguna ni Station Manager Dindo Alaras. Og good morning liwat kan kasamang dayan dida sa DYES Radio Pilipinas sa Borongan City sa pagbanguna ni Station Manager Ruth Abunda. Ngan sugilman kan Ma'am Aileen Diaz ang PIA Katarman, Northern Samar. Good morning. Good morning kan Miss Micaela sa DYDC-FM Vizca, Baybay City, Leyte. Didi sa siyudad sa Galbayog, madurodampog. Kanina sa amon dito sa Ipaw, malalasay sila nagbunok, nag-uran makusog, pero kadalila. Waringan ito 2 minutos, dito sa iyo sa Payahan race naguran ba ngan sa peace and order situation dito sa siyudad sa Bayog generally peaceful, waray mga untoward incidents nga nagkahirotabo sa sulod sa 24 oras. Sa pagtaga tubig naman adiyan na pahibaro abiso tigang sa Calbayog Water Company. Waray tubig yan na nga Hunyo 11 alas 8 sa Naga tubtob kinabuasan Hunyo 12 alas 8 sa Naga. Apektado nga mga lugar kabugusan nga service area sa Calbayog Water Company. Salit din sunod din ng Huwebes next week. Salit ginagat ang katanan nga magaramit sa tubig nga
tirok sadang supply sa tubig ngayon paggagamitan tikang alas 8 sa naga, Hunyo 11 ngadto kinabuasan, Hunyo 12 alas 8 sa aga. Salamat sa iyo pag-intindi. Ang pahibaro nagtitigan sa Albayog Water Company. Sa pagtaga-kuryente naman, didi sa FB page ng Samelco 1, adiyan pahibaro para sa itong naghimusan illegal na paggamit sa kuryente ng pagawat sa transmission lines. Usay ning pagdalapas sa Republika Acta 78-32 o ang tinatawag Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Pilferage Act of 1994. At ang mga illegal nga buhat, 10,000 pesos pa naman nga to 20,000 siniyan multa. Pagkalikot, pag-abri, paglabot, pagrubat, pagluho sa kontador ay may datinhi mga nagkukontrata 5,000 pesos para kalikuton ang kontador nga kung ano ni mo karuyag itong lang ref ang kakamyada sin konsumo ang imo aircon, ang iba pang appliance diri malakat, illegal ito, no? Ayaw kamsiton pag karawat, mag-approach sa iyo kay 10,000 nga to 20,000 pesos ito ang multa. Diri ka matatauran utro. Ngan, hindi ka na maghatag multa. May illegal ang koneksyon, jumper o direct tapping. Rubat ang silyo sa kontador, pagkawat sa transmission materials, transformer, transmission lines, sugod man ang iba pa. Pinalidad sini prison mayor, may kaprisuan, multa kapagod 10,000 nga to 20,000 pesos. Ang kaprisuan 6 anyos ngan usa ka adlaw tubtob 12 anyos. Reklusyon temporal, multa 50,000 ngadto 100,000 pesos, kaprisuan 12 anyos ngan usa ka adlaw tubtob 20 anyos. Depende sa desisyon sa korte. Reklusyon temporal. Mga angay buhaton, mag-report dayon sa Samelco 1 kung may naibawan ka nga nagbubuhat sa illegal nga koneksyon, mangawat sin kuryente o materyales, mga kamutangan nga delikado sa linya sa kuryente. Paibaro ini natigang sa Samelco 1. Otro gin papaybaro para sa power interruption, scheduled power interruption. Yan na nga Domingo, Hunyo 7, tigang alas 6 sa aga hanggang alas 12 sa Udto. Apektado nga mga lugar kapo kan substation, feeder 11 and 13, Palanaskara substation, feeder 21, 22, and 23, Karayman Substation, feeder 41 and feeder 42. 30 minutos ini, ikang alas 6 sa aga nga to alas 7 sa aga nga isolation. Nga normalization, 30 minutos gyapon, ikang alas 11 sa aga nga to alas 12 sa udto. Apektado nga mga lugar sa Agustin Substation, feeder 31 and feeder 32 tungod din sa preparatory works para sa final swinging sa 69 Chemical Bayog to Allen Line. Sa pagtaga-headline naman para sa nagsishare ng mga balita sa second half sa Good Morning Eastern Visayas.
LGU Kalbayog naghatag matotal 30,000 nga mga mag-anyag presentable nga school bags sa mga estudyante sa Calbayog City. Haros 900 nga mga residente sa Pinabakadao na karawat bulig pinansyal ilarom sa maginhawang bukas program. Amo to atong mga headlines, mga detalye sini, papabati niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas sa alas 8:21. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat Sir Gene Navilon para sa mga pasiyo na nga impormasyon, and of course good morning ta sa atong mga kaubanan diha sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Sa oras nga alas 8:21 na sa buntag, ato nga paminawon mga higala ang pasiyo na usab nga impormasyon sa ato nga partner sa Akadim. Live gikan diha sa Dakbayan sa Baybay, maayong buntag kanimo Ate Micaela Gungora. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Mikay, good morning. Yes, Aljo, na maadyong buntag. Good morning and belated happy birthday, no? And Thank you. advance na lang po nga advance na lang po nga congratulations in advance no sa imuhang graduation karon maabot nga June 5. Yes, sa mga higala sa itong kaubanan sa Radyo Pilipinas Sugod, good morning, Madyong Buntag. And sa itong mga nagpaminaw diha, good morning, Madyong Buntag. Usab diha kang Ma'am Dayan sa Radyo Pilipinas Borongan. Yun man sa Radyo Pilipinas Calbayog, pinagi kang Sir Gene, and of course sa PIA kang Ma'am Eileen Diaz. Good morning, Madyong Buntag. Visayas State University, labi na sa itong Presidente Dr. Pros Ivy Yepes, and of course, Madyong Buntag usab, Dakbayan sa Baybay Leyte. So tanang nagpaminaw nato mga paradyo man via 104.7 or sa mga nag-view sa itong Facebook Live mga higala. Good morning, Madyong Buntag. Sa ngalan sa mong Station Manager Dr. Cristina Gabrielio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kinis Micaela Gungora ang inyong makauban. Karong adlaw nga Miyerkules, magatud kaninyo sa mga balita updates sa gikan sa VSU DYDC FM. Yes, alang sa itong mga pasiw ng impormasyon, maguna kita sa atong update sa panahon. Sa pagkakaroon sa atong nahimutangan mga higala, no, wala gyud nagpakita ang atong haring adlaw. So, partly cloudy skies, no, to at times cloudy, with the rain showers or thunderstorm. Kini base sa gipagawas nga weather forecast kaganihang alas 5 sa buntag sa Pag-asa mga higala. So nunot niini, dili kita magkumpiyansa no bisan wala kita na sinati nga pag-ulan apan cloudy, madag-umon ang atong ang atong panahon dinhi sa Dakbayan sa Baybay. So again, dapat andam gyud no magdala tag protection sa ulan and always ready gyud especially sa atong mga Viscans mga higala. Mao kanang update sa atong panahon sa lain pang pahibalo. Atong balikon lamang po no, subliyo na ito pagbalik ang kining revised schedule of medical examination para sa mga incoming freshmen and incoming senior students for the academic year 2026 to 2027. Kini base sa gipagawas ng Memorandum Circular Number 148 Series of 2026 gikan sa Office of the President. Incoming freshman students, June 3 to July 13 ang schedule no for medical examination, and for junior students or incoming senior students, July 14 to August 30 mga higala. Hulyo 14 to Agosto 30 mga higala. So ang tanan nga students, you are advised to report sa atong University Health Service sa inyong schedule, you know, on your respective schedules, and kinahanglan nga mo-comply mo sa mga procedures and documents nga dapat ninyong i-comply na daan para sa adlaw nga magpa-medical examination na mo, wala na yung mga kakulian. No? So, take note lang po nga itong University Health Service, dili magapahigayon ng medical examinations during university-wide mga aktibidades o kining holidays mga hikala. Sa lain pa natong pahibalo, ako pong subliu no ang kining kasala ng bayan karong maabot nga Hunyo 10 alas 10 ang takna sa buntag dito sa may Convention Center Hall A, Binaybayon Complex. Sa mga gusto magpakasal nga libre, pwede ka mo mobisita sa City Civil Registrar's Office, magdala lamang mga higala sa inyong birth certificate o valid ID. Matulang mo sa naasoy nga buhatan ug magpalista, personal ang both couple para maka-avail ning libre nga kasala ng bayan, civil wedding. And sa peace and order naman, yes, generally peaceful lang atong Dakbayan sa Baybay. In fact, ang atong makapulisan di ay mi-attender po sila sa kick-off ceremony sa Brigada Eskwela 2026 nga dunay theme
or tema nga bayanihan sa paaralan nagkakaisa para sa kaayusan at kalaman no dito sa may barangay Kabungaan mga higala. So kini gipahigayon nila nga inisyatiba para mas mapaliguon pa no ang pulis ug eskwelahan nga collaboration and para masiguro ang sakto nga pagprepara no for the opening of classes which will happen next week, I think June 8 mga higala. Sa atong tubig naman, so far wala abiso no ang atong Baybay City Water District. Apan ang atong Leco, adunay gipagawas nga scheduled power interruption karong umaabot o karong adlaw actually Hunyo 3 and ug mapuhon June 4, June 3 and 4 affected aning dapit is Hilongos and Batu substations and kung di sa dakbayan sa Baybay apektado po ta 4:30 PM to 6 PM. Excuse me, June 3 and 4 4:30 PM to 6 PM. So, Baybay and San Agustin substations, mga higala. Tuod kini kay dunay pahigayon nga wood pole replacement. Oo, along maasin to bato nga line portion. So, morning adunay power interruption karong adlaw ug mapuhon 4:30 PM to 6 PM mga higala. Ug mo kana ang atong mga pasiw na impormasyon, mga updates sa og kalampuan dinhi sa Dakbayan sa Baybay ug sa Visayas State University. Alang sa mga balita nga nakalap 8IRTZ tagpahigayon og training sa Business ug Enterprise Plan Development alang sa mga interns sa CFIDP ug YIPOA. Eco-Savers Program sa Baybay City maghatag og backpack ug school supplies isip baylo sa EcoBricks. At ang dugang detalye ning mga balita sa second half ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghan kayong salamat Ate Mikay para sa mga pasiyo na nga impormasyon and of course good morning ta no sa ato nga mga kaubanan diha sa DYDS FM ug ingon man sa kinatibuk-an no nga mga personahe diha sa Visayas State University. Sa oras nga alas 8:27 ato nga paminawon ang line pa nato nga kaubanan nga maghatod sa iyang pasiyo na nga impormasyon gikan sa Philippine Information Agency partikular diha sa Northern Samar. Maupay ngaga, Ma'am Eileen Diaz. Good morning, Eastern Visayas. Ma'am Ay, good morning. Good morning, Sir Aljon. Happy birthday. Thank you, Ma'am Ay. Good morning, Ma'am Dayan, sa Borongan, Sir Jean Calbayog, and Mama Kaela, DYDC. Maupay nga agas aton mga mamarati, maupay nga agas aton mga followers. Suki, san Good Morning Eastern Visayas. So far, dito sa Norte San Samar, madalumdum gihapon naobserbaran nato na partly cloudy, naobserbaran nato nga siningan naglabay nga mga adlaw kada kulop na oran. So although ada si haring araw, mapasok nga di mo maintindihan, pero pag kulop, na mayaon na nabuhos nga oran. Diri manggod makusog pero tama la nga naghuhulos an aton mga kadalanan na iban an paso. Nga sa pagtaga-kuryente buwas may power interruption or sa Milco upat la ka oras from 9 AM to 1 PM pero apektado adaan bugos nga Kapitulyo kay bugos nga barangay Dalakit parang Purok 1, 2, 3, and 4 and Barangay Dalakit kung hain na himumutang ang namon provincial capital and other government national offices may di power interruption. So ngayon lahat gyapon sa Sabado pareho gyapon sa Calbayog dugtong Mangud an linya Calbayog Katarman ang bugos nga probinsya magkakayon lahat sa power interruption tikang alas 6 sa aga abtub-tub sa umudto. So sa Sabado ini nga adlaw magandam na laan nga tanan bago pa iton kunta nga adlaw ay panlaba pamlansya pero kay wala kuryente. So that is 7 Sunday Domingo ngayon an power interruption alas 6 nga saka alas 12. Sa amon pagtagapasi orden di sa diri nala maihang nga panahon ang first district sa Northern Samar igdideklarar na como stable internal peace and security condition. Bangin next week kadungan sa naton Independence Day ideklarar ang first district sa Norte San Samar. So padayon din sa Norte San Samar padayon ang amon na celebration mga activities kasumpay sa pagselebrar sa anniversary sa probinsya sa Hunyo 19. So far itong didian amon didian na kamutangan ngan para sa Laray Uluhan
magkadro dilain nga sektor nagkasarayo pagsuporta sa Brigada Eskwela ginpakita durante sa kick-off sa Brigada Eskwela 2026. Ngan mga rehistrado nga kooperatiba, ngan asosasyon sa mga parag-uma, resipiente sa kanang Department of Agriculture itaranom nga mais, ngan lagikway sugad man sa abono sa tuna. Tubtubla si Camille Diana, Sir Aljon, back to you. Sa ngaran ni Regional Head Rian Arinto, ini sa Island Lazon Diaz, Sun Philippine Information Agency. Back to you, Sir Aljon. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat, Ma'am Ay, para sa imo nga mga pasiunang impormasyon. And of course, mga higala, no, inyong atangan ng kompletong detalye sa naasoy nga mga balita, kaya itong ipadangat sa ato nga pagbalik. Uban usab, ang mga balita nga nahikay sa Tibok Pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, para nining adlaw nga Miyerkules, Hunyo 3, tuig 2026. 4H Regional Info Caravan nagipahigayon sa Southern Leyte. Lokal nga panggamhanan sa Hilongos Probinsya sa Leyte og PCIC ni pirma og kasabutan. DILG St. Bernard gitutukan ng LTIA og digital reporting sa mga barangay. O groundbreaking ceremony sa Regional Warehouse sa Philippine Red Cross Eastern Visayas gipahigayon. Standby mga kaigsunan. Atong ihatod ang kompletong detalye human lamang nining pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Good morning, Eastern Visayas. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhin may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskohan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inumin tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Oras na to mga higala, alas 8:33 na sa buntag. Mayan gihapon kamo nga nagpaminaw nining ato nga programa ang Good Morning Eastern Visayas. Hatod kaninyo sa iniusang puwersa sa Radyo Pilipinas Sugod, Borongan, Calbayog, o ingon man sa Philippine Information Agency o ang DYDC-FM diha sa Visayas State University. Nining puntuha mga higala, dili na kita maglangan ato ng paminaw ng kompletong detalye sa mga balita nga nahikay no sa ato nga mga kaubanan para nining adlaw nga Miyerkules. Ana ato nga balikan sa makausapa mayong buntag kanimo at Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Otro daw mga salamat Kuya Aljun Malot nga na siyempre mo pa nga kan Jennifer Gulmatico. Thank you to nag-comment nga na pasigi pa mati pag-watch ito na atong live stream. Siya nga sumat ng ikayhan na DYS team sobra 14,000 nga para pangisda Eastern Samar nagkarawat ayuda kay larumhan PAFFP. Ang detalye mati ikang kanatipen pumida. Radyo Pilipinas, report. Sobra 14,000 nga parag-uma ngan para pangisdaha Eastern Samar ang nagkakarawatin pinansyal nga ayuda pinaagian Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP hasuludhan tulo ka adlaw nga payout caravan nga iginpatuman han Department of Agriculture Regional Field Office 8. Sakop han programa ang napulo nga mga bungtuhan norte nga partehan probinsya nga nagtutuyo nga maghatag hindirekta nga bulig nga mga benepisyaryo base masuportaran ang ira mga panginginhanglan na pag-uma
ngan pangisda sugadan pagpalithin abono, gahi, pagsuhulhin mga trabahador ngan iba pa nga paraliton parahan masunod nga panahon han pagtanem. Sumalakan Aldrino Fies sa nga parag-umay humay tikang oras dako nga bulig niya nakarawat nga ayuda tungod kay magagamit niya iniha pagpalithin diesel paran traktura nga ginagamit ha pag-uma. Nagsiring liwat si Pablo Mingolio San Policarpo nga nakabuligan ayuda hapag minusan ira kabaraka tungod han padayon nga pagataasan gasto sa pag-uma labi na pagpalitan mga kinahanglan nga kagamitan ngan supply. Samtang nagpasalamat Hiliona Parahan Dolores tungod kay Lucky Pia nga nani asawa mga benepisyaryo han programa. Sumalahaiya dako nga buligan ira nakarawat base masuportaran ang mga gastuson ha uma ngan pangbayad ang mga trabahador nga nabulig ha pagtanom. Igin sumatliwat ni Para nga nagtatanumhian mga utanon ha ira natad sugad nga dugang nga pagkukuhaan hin pagkaon ngan kita samtang naguhulat han masunod nga panahon han pagbari. Base mga giyahan DA ang mga benepisyaryo han PAFFP kinahanglan rehistrado ha registry system for basic sectors in agriculture RSBSA o boat registration para mga parampangisda. Lakip ha mga kwalipikado ang mga parag-umayin humay nga naguumaha diri masobra 2 ka hektarya nga tuna ngan aktibo nga naguumaha panahon han pagmahal han mga kinahanglanon na pag-uma ngan kawaray kasiguraduhan ha ekonomiya. Igin patuman ang PAFFP subay ha direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. base mapagaan ang epekto ha nagtitikahitaas nga gasto sa produksyon sugad han presyon gasolina, mga agricultural inputs ngan iba pang operational expenses nga nakakaapekto ha sektor han agrikultura ngan pangisdaan. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Namang salamat Ate Pen Pumida, ang Italian Balita. Good morning, Eastern Visayas. LGU Calbayog naghatag matutal 30,000 nga mga school bags sa mga estudyante sa Albayog City. Sa detalye ang report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Andam na ang mga estudyante sa syudad San Calbayog, mahuman magdistribuer ang gobyerno lokal sa 30,000 nga school bags nga may sulod nga notebooks, writing pads ng mga lapis para sa mga estudyante tikang kindergarten tubtob grade 6 sa nga tanan nga 157 nga barangay. Ginpangunahan ni Mayor Raymond Uy ang simboliko nga turnover kasan kulop kaupod ang mga opisyal sa Department of Education o DepEd. Labot sa paghatag san gamit eskwela, gintutuyo san programa nga maminusan ang pinansyal nga kabugat para sa mga kaganak antis san pag-abri san klases sa Hunyo 8. Sumala san DepEd, importante ini nga bulig agud masiguro nga andam ang kada bata sa pagsulod sa eskwelahan ngan magkakamayada pareho nga oportunidad sa pag-aram. Iginpakita liwat san inisyatiba ang padayon nga paningkamot san LGU ngan komunidad sa pagsuporta sa edukasyon pinaagi san brigada eskwela samtang ginpapadayon ang paghatag san mga kinahanglanon nga gamit ngadto sa inukot nga kabataan sa bug-os nga syudad. Ini ang usa nga pitad agud maparigon pa ang akses sa dekalidad nga edukasyon para sa mga kabataan sa Calbayog. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suzette sa nimong report. Good morning, Eastern Visayas. Kalain pang balita, ATI Artis 8 nagpahigay ng training sa Business of Enterprise Plan Development alang sa mga interns sa CFIDP o YIPOA. Aniyang detalye sa report ni Glory Kayunda. Nagpahigayon ang Agricultural Training Center Institute Regional Training Center 8 yung ATI RTC 8 og Training on Business and Enterprise Plan Development alang sa mga intern sa CFIDP Internship Program for Children of Coconut Farmers kun IPCCF og Youth Internship Program on Organic Agriculture kun YIPOA sa ATI RTC 8 VSU Campus Baybay City, Leyte. Ang maong 5 ka adlaw nga pagbansay nga gihimogikan sa Hunyo 1 hangtod 5 ning kasamtangang tuig nagtumong sa paghatag sa mga intern sa gikinahanglan nga kahibalo ug kahanas sa pagpalambo sa mga negosyo nga nakabase sa lubing nga mapuslanon, makatubag sa panginahanglan sa merkado ug makamugna og malungtarong panginabuhian.
Naghiusa sa maong kalihukan ang mga interns o ilang mga mentors aron makat-on pinaagi sa nakadaayang lecture, workshop o mentoring sessions nga motabang kanila sa paghimo og komprehensibong business ug enterprise plans. Ang mga plano nga ilang maporma atol sa pagbansay, gilauman niya magsilbing ligon niya pundasyon alang sa ilang mga umaabot nga negosyo ug mahimong basihan sa pag-angkon og startup capital support aron matuman ang ilang mga entrepreneurial nga pangandoy. Pinaagi niini padayon niya gipaligon sa ATI RTC 8 ang kapasidad sa kabatanunan sa sektor sa agrikultura, pinaagi sa pagdasig kanila sa pagtanaw sa agribusiness, isip usa ka malungtaron og mapuslanong oportunidad sa panginabuhian, ilabi na sa industriya sa lubi. Gikan sa VSU DCFM, Glody Kayunda, Good Morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Glody Kayunda sa imong balita. Good morning, Eastern Visayas. Naging manilampuson ang ginbuhat nga pagtulang sa Brigada Eskwela 2026 kum Risk Assessment and Hazard Mapping sa DepEd Division of Northern Samar nga ginbuhat sa covered court sa Bungtusan, Bubon. Sa ilarom sang tema sa ilang atuig 2026 nga bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman, gintagan bugat ang suporta sa magkadurdilaing nga sektor sa komunidad, tikang san lokal nga panggobyernohan, ngadto san pribado nga sektor nga magkadurdilaing nga ahensya sa gobyerno. Ginpahayag sa DepEd Northern Samar nga ang Brigada Eskwela in mando tikang sa bawbaw nga ginbubuhat kada tuig antes magtikang ang klase. Ugaring, yan na gindugtong ang risk assessment and hazard mapping para masiguro ang seguridad sa mga kabataan dida san palibot nga san sulod san eskwelahan. Nganan Brigada Eskwela indiri para sa pagpakaupay san istruktura san eskwelahan, san paglimpyo san palibot, pagtindog sin pader, pero adaan hilarom nga kahulugan sin pagpukaw san espiritu san volunteerismo, ang pagpaangbit san hiagi, paghalad san kalugaringon para san kaupayan san kabataan. Gintagan liwat doon ni Governor Harris Ungchuan sa iyang mensahe nga ginbase ni Vice Governor Clarence Dato ang kaimportante san Brigada Eskwela nga ini dili simple nga bayanihan pero pamuhunan para san maupay nga kabubuhason san kabataan ngandayon na iya gindayaw ang kamaistrahan ngan mga empleyado san buhatan sa Department of Education san sakripisyo ngan paghalad san kalugaringon para san mga eskwela. Kaparte san programa ang pagpirma san commitment of support san nga tanan nga mga stakeholders ngan seremonya sin paghatag san mga donasyon materialis para san mga eskwelahan tikang sa probinsya ngan pribado nga institusyon. Back to you, Sir Aljon. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang panato nga kalambuan, 4H Regional Info Caravan gipahigayon sa Southern Leyte. Para sa kompletong detalye, anang report ni Dalia Abiera Ore. Radyo Pilipinas. Report. Mandampusong gipahigayon sa Provincial Agricultural Services Office kung PAGSO ug sa mga kaabag na stakeholders ang 4H Regional Info Caravan kung Congress sa Provincial Gymnasium dili pa lamang dugay. Tumong sa mga kalihukan ang pagpaligon sa paghiusa ug pag-uban sa naglain-lain stakeholders sa sektor sa agrikultura aron dungan nga mapauswag ang pagtubo sa industriya, mapalambo ang kabaguhan, mapataas ang kalidad sa produksyon ug mapaligon ang paggamit sa smart agriculture sa rehiyon. Mitambong usab sa kalihukan si Vice Governor Rosa Emilia Mercado kinsa may pasalamat sa tanang partisipante ug mga kaabag sa ilang nga padayon nga dedikasyon ug suporta sa pagpauswag sa sektor sa agrikultura sa probinsya. Sa iyang mensahe, gipasiugda niya ang kamahinungdanon sa pagtinabangay sa gobyerno ug pribadong sektor aron masiguro ang malungtarong kalambuan sa agrikultura ug kaayuhan sa mga mag-uuma. Samtang gipatinaw ni PAGSO Officer in Charge Cristita Clava na nagpadayon ng paningkamot sa probinsyal nga kagamhanan sa paghatag og mga programa ug kalihukan nga makatabang sa pagpalambo sa teknolohiya sa mga mag-uuma sa tibok probinsya. Balita gikan sa probinsyal nga kagamhanan sa Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Apiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa mo report, Dalia Ore. Good morning, Eastern Visayas. Alain pang sumat espirituhan pintakasi buhay na buhay. Division Brigada Eskwela Kick-Off 2026 sa Borongan City. Malang puso nga gindumara sa Suribao Elementary School. Ang detalye mati kang kanati Daisy Lalosa Belazar.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kada ang Division Brigada Eskwela Kick-Off 2026 sa Diped Borongan City Division. Habot nga nag-uulyab nga kadasig nga nagkakaurusa nga panuyo, naging sintrohan makasaysayan nga aktibidad ang Suribao Elementary School kakulop nga adlaw. Usa nga hiluag ngan komprehensibo nga pag-andam ang gindudumarayanan bugos nga syudad, base masiguro nga ang kada eskwelahan intalwas, malinis kan 100% nga andam para hatun pagbalik eskwelahan mga estudyante, yan ang maabot nga Lunes, Hunyo 8. Anda ka nga katitiro king gimpangunahan ni Ms. Manharigan Edukasyon na syudad. His Schools Division Superintendent Dr. Gorgonio Diaz Jr. Kaupod ang bugos nga persa handiped Borongan nga hinlalakipan ni Assistant Schools Division Superintendent Tolos Artiga, Jennifer Baliena, SGOD Chief Jesse Tentativa, mga Education Program Supervisor, District Supervisors ngan mga school head, tikang haiba-iba nga dapit han dibisyon. Haiya makasaysayan nga pamulong gintagan hindi ni Dr. Diaz ngan tinuig nga brigada eskwela hindi rila basta simple nga tradisyon han paglinis kundi ini ang buhi nga pamatuod han kultura nga Pilipino. Siring niya hailarumhan tema nga bayanihan sa paaralan nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman tulong nga bulawanan nga elemento ang kinahanglan itanom makasing-kasing han kada taga Borongan. Una dinhi ang bayanihan sa paaralan. Igin pareho ni Dr. Diaz ang eskwelahan sa nga bahay kubo. Diin ang edukasyon sa nga shared responsibility o urusa nga pananagutan han diped nga nanbugos nga komunidad. Ang ikaduha nga elemento amo ang kaayusan. Antes magkaadin tuhay nga pag-aram, kinahanglan anahin maayos, malinis nga talwas nga kalibungan. Ang mga classroom nga may ada, maupay nga pintura, maupay nga ventilasyon, nga madigan nga malingkuran, inagdadarahin kamurayawan hahuna-huna ngan proteksyon ng mga estudyante. Nga katapusan nga aspeto aman kaalaman nga kada turuhan balhasan mga volunteer, kada pukpukan martilyo, ngan kada haplosan pintura may ada usa lang nga destinasyon. Ang kalidad nga edukasyon ngan ang katumanan han mga pangarapan mga kabataan nga Boronganon. Kunan komunidad din nagkakaurusa waray pangarap nga hitaas hiton bata nga Pilipino. Wara makawag ang panawagan ng dibisyon tungod kay bumuhos ang suporta, tikang haiba-iba nga sektor nga nagpakita ni era overwhelming support. Nagpaabot hinda ka nga pagpasalamat ni Dr. Diaz ang pamunuan ng Suribao Elementary School, hailarom ang liderato ni Mrs. Erna Grafil. Todo buhos liwat at tunbulig, tikang ang lokal nga panggobyernuhan ng Borongan, hapamumuno ni Mayor si Ivan Dayan si Agda, naging na representara ni Mr. Rodito Busa. Sugad man ang Suribao Barangay Council, hapamumuno ni Kapitan Candido. Nakipagkapit bisig gihapon ang persahan seguridad ang Philippine Army Combat Engineering Battalion haliderato ni Lieutenant Colonel Brian Makutay nga ang PNP Borongan City Police Station hapamumuno ni Police Lieutenant Colonel Silver Cabanillas nga ginarepresentara ni Lieutenant Catherine Poro. Wara liwat paorhi ang pribado nga sektor, sugad ang East-West Bank, First Consolidated Bank, City Savings Bank, Dolly, McDonald's, media ngan adton mga kaganak nga pinangunahan han Division PTA President nga Mr. Anthony Aguilio. Ang Brigada Eskwela in madalagan nga dayton Biyernes nga adlaw. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat at Daisy Lalosa Belizar, ang detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas. 12 minutos antes ng alas 9, haros 900 nga mga residente sa Binabagdao, Samar nakarawat bulig pinansyal ilaron sa maginawang bukas program sa detalye na balik si Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakahatag sa direkta nga bulig pinansyal ang gobyerno para sa 899 nga benepisyaryo sa munisipyo san Pinabagdao, Samar, pinaagi san maginhawang bukas program o Integrated Tupad Payout.
Ginpangunahan ini pinaagi san pagbububligay san gobyerno lokal, peso pinabakdaw, peso province, Department of Labor and Employment, Municipal Agriculture Office, ngan Office of the Provincial Agriculturist. Ginpanuyo san programa nga mabuligan ang mga pamilya nga nagkikinahanglan, pinaagi san temporaryo nga trabaho ngan cash assistance, samtang ginpaparigon ang community-based livelihood opportunities. Sumala san mga opisyal, ini nga payout diri la ayuda, kundi usa nga pamaagi, agud mahatagan san dignidad ang trabaho, ngan mas mapalapad pa ang access san mga pinabakdawnon sa panginabuhi nga angayan ngan sustainable. Ginpasalamatan naman san gobyerno lokal and dole, ngan iba pa nga partner agencies, tungod san padayon nga suporta sa mga programa nga nakatutok sa pagparigon san panginabuhi sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suset sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang Eco Savers Program sa Baybay City maghatag og backpack ug school supplies isip baylo sa Eco Bricks. Ano ang detalye sa akong report? Isip kabahin sa pagsaulog sa Philippine Environment Month ug kada-19 nga Charter Day sa Dakbayan sa Baybay, mag-abli ang Baybay City Eco Savers Program sa ilang Eco Savers Exchange Booth sa Baybay City Agri-Fair sugod karong Hunyo 10 ning kasamtangang tuig. Ang mga estudyante gikan sa Grade 1 hangtod Grade 10 mamahimong makadawat og lihok baybay backpack nga adunay school supplies agig baylo sa 15 ka Eco Bricks. Gipahinumduman sa mga organisador nga ang Eco Bricks kinahanglan nga puno, compact ug uga aron dawaton kini. Limitado lamang ang ihatag ng mga backpack ug school supplies ug kini ipatuman sa first come first served nga pamaagi. Nunot nini nag-awhag ang lokal nga panggamhanan sa tanang kabatan-unan nga magtigom na sa ilang Eco Bricks ug mamahimong kabahin sa pagpanalipod sa kinaiyahan ug aron usab makadawat og mapuslanong gamit alang sa pag-eskwela. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Mga rehistrado ka mga kooperatiba nga asosasyon san mga parag-uma san 20 out of 24 nga mga bungto sa probinsya sa norte san Samar nakakarawat simbulig sa umhanan tikang sa Department of Agriculture Region 8 pinaagi san buhatan san agrikultura sa probinsya. Ini ang inisyatibo sa ilarom sa 2026 National Corn Program nagpapahamtang sin itaranom nga mais, lagikway, fertilizer, sa panuyo nga dumamo ang produkto, pinaagisan pagpataba san tuna, ngan pagpadukwag nga masiguro ang pagkaon, mapahitaas ang oportunidad san kakitaan o kita sa mga parag-uro mga komunidad sa probinsya. Sa diri pala maiha nga distribusyon, ang mga resipiente nakakarawat sin 175 kasako nga hybrid yellow corn seeds, 40 kasako nga hybrid white corn seeds, nga 40 kasako nga open pollinated variety white corn seeds. Kaupod na ang 165,000 kasaba cuttings. Yaon liwat gin panhatag nga mga fertilizer o abono, 377 bags sin 15-15-30, 368 kasako nga complete fertilizer, ngan 340 bags in 2020 nga abono. Ang mga resipiente nga mga bungto mao an Allen, Biri, Bubon, Katarman, Lavezares, Lope de Vega, Mondragon, San Isidro, San Jose, Victoria, Katubig, Gamay, Lapinig, Lawang, Las Navas, Mapanas, Palapag, Pambuhan, San Roque, ngan Silvino, Lubos. Ini yung mga asistensya tikang sa gobyerno nasyonal nagpapakita sa makusog nga kolaborasyon sa ilarom san pamunuan san gobyerno probinsyal sa pamumuno ni Governor Harris Ongchuan. Sa paningkamot, mapahaluag ngan mapauswag ang sustainable nga pag-uma, mapakaupay ang sistema san produksyon ngan mapakusog ang pangabuhian sa mga komunidad san parag-uma dihan sa probinsya sa norte san Samar. Back to you, Sir Aljon. Good morning, Eastern Visayas.
Visayas. Groundbreaking ceremony sa Regional Warehouse sa Philippine Red Cross Eastern Visayas gipahigayon. Ang detalye hatod ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas Report. Ipahigay ng opisyal nga groundbreaking ceremony alang sa usa ka moderno ug state-of-the-art nga regional warehouse sa Philippine Red Cross sa Dakbayan sa Tacloban kagahapong adlaw Hunyo 2, 2026. Ang mga pasilidad nakatidad og na sa 30 milyones ka pesos o kini usa ka usang inisyatiba sa PRC ug sa gobyerno sa New Zealand diin sila naghatag na sa kapin sa 20 milyones ka pesos pinagi sa International Development Cooperation Program sa ilang Ministry of Foreign Affairs and Trade. Tungod kay ang Eastern Visayas usa sa mga dapit sa nasod nga labing daling maigo sa mga kalamidad sama sa kusog nga bagyo, baha ug storm surge, ang maong nga warehouse magsilbi nga usa ka kritikal nga tamdanan sa logistics. Pinagi sa pagpahimutang daan sa mga relief supplies direkta sa rehiyon, malikayan sa PRC ang mga kalangan sa pagbiyahe o ang shipping bottlenecks. Og mas dali nga mapadala ang dinalian nga tabang ngadto sa mga vulnerableng komunidad sulod sa unang pipila ka oras sa kalamidad. Ang modernong pasilidad adunay 52 ka mga set sa racking system nga makasulod og relief stocks nga makasustener sa kapin sa 1,500 ka mga apektadong tawo. Gawas niini mapaligon usab niini ang pagdumala sa logistics ug inventory alang sa mga sanga sa PRC lakip na ang Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Hilongos, Leyte, Ormoc ug ang Southern Leyte. Gikatakda nga mahuman ning mga pasilidad sa buwan sa Abril sa sunod nga tuig. Gipangunahan ang mga seremonya nila ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, New Zealand Ambassador to the Philippines Her Excellency Dr. Catherine McIntosh o gitambungan usab sa mga administrators sa Red Cross chapters sa nakalanlayng banghin sa rehiyon. Sumala pa ni Ambassador McIntosh dako ang ilang garbo sa pagigtambayayong sa PRC ilabi na nga nagsaulog karon ang nasod sa New Zealand ug sa Pilipinas sa ka-600 ka tuig nga diplomatikong relasyon o kini nagapamatuod sa ilang nga malungtarong pasalig sa humanitarian cooperation ug disaster risk reduction. Gipasiyog daw ni Dr. Pang nga ang matag supply nga itago sa mga bodega nagrepresenta sa usa ka pamilya nga nanginahanglan og tabang sa umaabot og kini nga pasilidad usa ka pamuhunan dili lang sa infrastruktura kundi serbisyo sa tao ug dignidad. Balita gikan sa Philippine Red Cross para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong report, Ruel Bugnos. Good morning, Eastern Visayas. Para ultimo nga sumat na ikaihan DYS, Rugyas 2026, gindumara kapag salinurughan o Rugyas, han kaapuyan, ibabaw noon. Ang detalye matikan ka natin sa Kaaberia. Radyo Pilipinas Report. Rugyas 2026, inakapulo-tulo na katuig nga Rugyas, gindumara habay-bay-bay-bay na syudad ng Morongan ng Domingo, Mayo 31. Hinang Rugyas 2026, pirahan mga Rugyas, mga iyasan, han mga kaapuyan ibabaw no Eastern Samar, ingim partisiparan han mga kabataan, sugod ang daradlagan, gabil, batak-batak kayog ng bayay, nga nagkamayada pa hinayat akas san mga nagdaugan na sabi nga mga iyas. Magkakamayada pa unta iyasin sungka, kadang, kasing, ug iba pa kadaan nga mga iyas, ugaring tungod ng tigda nga pag-uuran na nalag hining adlaw iniwaray na ini mabuhat. Intimano pan Biyernes ug Sabado, Mayo 29 nga 30, gindumara in panutdo hining nga mga iya sa gimbuhat liwat habay-bay-bay na syudad. Tuyo ni nga Rugyas nga ini nga bandi kulturalin padayon nga makultibar ngan mahipaangbit an espiritu ug kamaupay han mga iyasan mga kaapuyan ibabaw nun nga dit sumurunod pa nga mga henerasyon. Parin tukip nga hibaro hit pagsasalhin urog hit Rugyas pakisubay hit bulan laon FB page. Para sa Bagong Pilipinas, so Kaaberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat at isok og may dala kita 2 minutos ug sa mag-alas 9 din hinamon tinitiklo pa na amon partisipasyon niya ng adlaw. Mga salamat hata news contributors sa Tipen Pumida at isok Kaaberia dati Daisy Lalosa Belizar. Ang aron to naman station manager at Ruth Abunda, Chief Texter Joy Policarpio, Manadmin Sir Buboy, ganda kan mga partners, the Master Control Engineers Al Queen and Mark. At din kamplo na ito na kaupod. Din hila at ang taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ngayon din nila namon tutubtubon ang partisipasyon sa DOAOG Radio Pilipinas Kalbayog sa Good Morning Eastern Visayas.
Wednesday edition. Sa ngaran, sa nakaubod sa control si Ray Sano, ini ang iusurugon sa kahiran ng Jean Navilon. Nagpapasalamat sa iyong pamati. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, sa temporaryo na usab kami nga manamilit sa halang sa mo Station Manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Valia Gonzalo. Kinisim kay Lagun Korag, ako nakaban niya si Glory Kayunda, alang ning atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sa amon panamilit sa ngaran ni sa amon regional head Rian Arinto inis Eileen Lazandias ang Philippine Information Agency Northern Samar. Nagpapasalamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat at iliyan kamplon gikan sa DYES Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Barangan, Sir Gina Vilon from DYOG Radyo Pilipinas Radyo Publiko Calbayog. Ikalagon Gora sa DYDC-FM diha sa Visayas State University, and of course Ma'am Eileen Diaz from Philippine Information Agency Northern Samar. And sa tanan nato nga mga suking tigpaminaw, daghang salamat sa inyong pag-uban nining Miyerkules nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Gikan diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa tunakauban sa Master Control Engineer Nuki Parado. Kini ang inyong alagad sa kahanginan na Alzon Malot. Sa makausa pa, daghang salamat sa inyong pagpaminaw o Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.